Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Isko. Taong 2009, probinsya ng Zambales. Ano ang kaya mong gawin para sa kapakanan ng iyong pamilya? Kaya mo bang ibuwis ang buhay para sa kapakanan nila? Ang kwentong ating tampok sa araw na ito mula sa isang masugid nating tagapakinig. Ito ang unang beses na nagpadala siya ng liham upang ibahagi ang kanyang kwento. Isang pamilyadong tao si Isko. Masipag na ama at mapagmahal. Lahat ng mga pangarap ay natupad na ng Diyos. Kaya naman tila wala nang maihiling pa ang lalaki. Meron itong maunawain na asawa, pati na rin mababait na anak. May sariling bahay at lupa ang mag-asawa na minanapa ni Isko sa yumaong lola. Mahal, kailan mo balak ipaayos itong bahay? Masyado ng luma eh. Baka madisgrasya mga bata sa mga sirang parte ng bahay. Wika ng asawang si Monica. Hayaan nyo, pag inangat na ni boss yung posisyon ko, tataas na rin yung sahod ko. Mapapagawa na natin yung bahay. Pero sa ngayon, paisa-isa lang muna ha. Hindi pa kaya ng bulsa ko na ipaayos yung buong bahay eh. Masyadong malaking halaga ang kakailanganin. Tugon ni Isko. Kung payagan mo na kaya akong magtrabaho para matulungan kita sa mga gastusin dito sa bahay. 10 taon naman na si Mikoy. Nasa tamang edad na rin si Sandra. Muling wika ni Monica. Hinawakan ni Isko ang kamay ng asawa. Matamis itong ngumiti saka sinabing, "Kaya ko pa naman mahal. Saka na mahal ko. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Huwag tayong magmadali. Alam kong may magandang plano ang Diyos sa atin." Wika ni Isko. Napangiti na lamang si Monica sa sinabi ng asawa. Naghanda na lamang ang babae ng kanilang merienda. Bukod sa mabuti ang mag-asawa sa kapwa, makadiyos pa ang mga ito kaya naman hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Masaya ang pamilya kahit napagod na sa trabaho si Isko. Napapawi ang hirap dahil maalaga ang misis at ang mga anak naman ay malambing. Nakapasa po ako sa eskwelahang nais ko. Balang araw, hindi mo na kailangan pang magtrabaho ng magtrabaho. Dahil ako na po ang bahala sa inyo ni Mama. Makapagtapos lang po ako bilang doktor, paniguradong itong buhay natin. Naku, mas lalong gaganda. Wika ng panganay na anak na si Sandra. Talaga ba ate? Baka naman mamaya magnobyo ka tapos hindi ka na makapagtuon sa pag-aaral mo. Wika naman ng bunsong anak na si Mikoy. Aba, marunong ka na ng ganyan ha? Teka, wala akong nobyo no? Ni manliligaw nga wala. Masyado pa akong bata para sa bagay na yan. Marami pa akong pangarap no? Wika ni Sandra. Ayos lang naman sa amin anak na magnobyo ka. Hindi ka naman namin pinaghihigpitan ng papa mo. Basta alam mo lang ang limitasyon mo ha. Huwag magpapabaya sa pag-aaral mo. Paalala ni Monica. Naku ma, hindi na muna po no. Sakit sa ulo lang yung mga lalaki na yan. Mabuti sana yung makatagpo ko ng kagaya ni Papa. Yung responsable at may pangarap. Tugon ni Sandra. Natawa naman si Isko sa sinabi ng panganay. Ay nako, binubola mo pa ako anak ha. Ayaw mo ba ng kagaya ng kapatid mo?
Sutil at makulit. Pabirong wika ni Isko. Si Papa naman dinamay pa ako dyan. Mas mabuti nang walang kasintahan si ate, no? Panigurado, mapapabayaan niya lang yung pag-aaral niya. Tsaka subukan lang nilang umakyat ng ligaw kay ate. Ihanda na nila yung mga bulsa nila, ha? Tugon ni Mikoy. Ay sus, kung kagaya lang din naman ni Mikoy tay, di baling wag na lang. Tatandang dalaga na lang ako kesa magkaroon ng nobyo na ubod ng sutil at kulit. Baka halos araw-araw, lagi akong galit. Wika ni Sandra. Napabusangot naman si Mikoy sa sinabi ng ate. Kung ano ang ayaw mo, yun ang ibibigay ko sa'yo. Sasabihan ko nga si Kuya CJ na kulitin ka para maiganti niya ako sa'yo. Ble! Tugon ni Mikoy. Patuloy lamang ito sa pang-asar sa ate. Habang patakbong umakyat sa hagdan papunta sa silid. Habang nagkukulitan ang magkapatid, naramdaman ng mag-asawa na tila ba gumigewang kaya naman naalarma ang mga ito. Kahit ang dalawa, napatigil at kagad na lumapit sa mga magulang. Pa? Ma? Baka po lindo lang yun. Nakakatakot naman. Mas mabuti po siguro lumabas na muna tayo. Wika ni Sandra. Ilang sandali ang lumipas, nakarinig ng alingaw-ngaw sa labas ng bahay ang pamilya. Kaya naman dali-daling lumabas sa mga ito. Dito napagtanto ng pamilya na tama ang hinala. Upang masigurado ang kapakanan ng bawat isa, minabuti nila Isko na lumikas muna dahil malakas ang lindol sa lugar. Matapos ang ilang araw na pananatili sa pinaglikasan, umuwi na ang pamilya ngunit wala na silang naabutang tahanan. Dahil nasira na yon ng malakas na lindol. Tay, paano na po tayo niyan? Mama, ano na pong gagawin natin? Wala na po tayong bahay. Tanong ni Mikoy. Nakausap ko na ang tita nyo, doon muna tayo sa kanila ha. Habang iniisip namin ng papa nyo ang gagawin. Tugon ni Monica. Sa ngayon, ipapalinis ko muna dito ha. Titignan ko kung may mga gamit pa na pwedeng isalba at mabenta. Mabuti na lang pala, hindi pa tayo nagpapaayos ng bahay. Kundi, sayang lang ang pera eh. Wika ni Isko. Makakaraos din po tayo, tay. May awa po ang Diyos. Laban lang po tayo. Wika ni Sandra. Kahit papano hindi nahirapan ang pamilya dahil tinulungan ang mga ito ng mga kaanak. Habang hindi pa nakakapagpasya, pansamantalang nakituloy ang pamilya sa kapatid ni Monica. Makalipas ang isang linggo, doon lamang nakapag-usap ang mag-asawa. Dahil na mga nakaraang araw naging abala si Isko sa pagpapalinis sa kanilang nasirang tahanan. Mahal, ang sabi ni ate, bakit hindi mo na lang ibenta ang lupa sa malaking halaga? Tapos, bumili na lang tayo ng bago. Mungkahi ni Monica. Pero mahal, pamana pa sa akin yun ng lola ko. Kaya naman mahalaga sa akin yung tirahan na yun. Tugon ni Isko. Suwestyon lang naman, mahal. Kasi kung ipapagawa natin yun, matatagalan pa at mas mapapamahal pa tayo. Hindi rin ako sanay na nakikisukob tayo ng bahay. Muling wika ng asawa. Napahilamos na lamang si Isko. Alam niyang tama ang asawa at maging siya ay nahihiyan at nakikituloy sa poder ng kamag-anak ng asawa. Sige mahal, ihanap niya kamo ko ng bibili at mabibiling bahay at lupa para makapagsimula muli tayo.
Wika ni Isko. Napatango naman si Monica at kinabukasan. Naibenta kagad ang lupa sa malaking halaga sa amiga ng ate ni Monica. Kagad na naghanap na mabibiling bahay at lupa ang mag-asawa. Mabilis namang nakahanap ang mga ito. Kumpleto na ang bahay na kanilang nabili sa halagang 2 milyong piso. At dahil 3 milyong piso na ibenta ng mag-asawa ang lupang minana ni Isko, ang natirang pera ay pinambili ng kagamitan ng mga ito. At nagsimula ng maliit na karinderya si Monica. Nagtulungan ng mag-asawa upang makabangon muli. Kahit ang kanilang 2 anak ay tumulong sa kanila. Maganda ang nabiling bahay nila Isko. 2 palapag at may 5 silid na sakto lamang sa kanila. Upang may bakanting silid para sa mga bibisita sa kanila. Sa unang araw ng pamilya sa tahanan, wala naman silang napansing kakaiba kahit matagal na itong nabakante. Maayos at malinis ang buong bahay bukod doon. Lahat ng kagamitan ay bago. Sobrang ganda po dito, Ma. Sariwa ang hangin dahil napapalibutan ng mga punong kahoy. Tsaka sobrang lawak. Wika ni Sandra. Mapalad nga tayo, anak eh. Nakuha namin to ng papa niyo sa mababang halaga. Tapos kumpleto na sa kagamitan. Talagang titirahan na lang. Tugon ni Monica. Kaso nanay, malayo po sa eskwelahan. Paano yan, mahahatid sundo mo ba ako? Tanong ni Mikoy. Ako na ang maghahatid sa'yo sa eskwelahan at magsusundo. Malapit lang naman yung pinapasukan ko sa paaralan niyo eh. Tugon ni Sandra. Hayaan mo Sandra. Ibibili kita ng kotse pero kailangan may lisensya ka muna ha. Kaya mas mabuting mag-aral ka na para hindi magastos sa pamasahe. Wika ni Isko. Unahin muna natin ang mga mas mahalagang bagay kaysa kotse ha. Sa ngayon, wag muna yan ang isipin mo mahal. Kundi ang mga iba pa nating bayarin. Sabat ni Monica. Tama si Mama Papa. Mas mahalagang mabayaran natin sila tita sa hiniram natin noon. Tsaka sana, tuloy-tuloy na yung negosyo natin no? Tugon ni Sandra. Sana nga mga anak no. Mukhang maswerte ang bahay na ito sa atin ah. Sana tumaas na rin ang posisyon ko. Pangako masisipagan ko pa para mapansin ako ni boss. Wika ni Isko. Masayang nagkikwentuhan ng pamilya ngunit ilang sandali ang lumipas. Bigla na lamang nakarinig ng kalabog ang mga ito mula sa 2 palapag. Kaagad namang umakyat ang mga ito at nakita nilang nabasag ang muebles na nakapatong malapit sa bintana. Grabe naman, ang lakas ng hangin na yun ah. Nabasag yung muebles, dapat hindi mo na lang dyan nilagay ate. Wika ni Mikoy. Hayaan mo na anak. Mapapalitan naman natin yan eh. Sige na, buwaba na kayo at ako na ang bahala. Ako na maglilinis ng nabasag. Tugon ni Isko. Huwag mo nang damputin. Walisin mo na lang at baka masugatan ka pa. Wika ni Monica. Napatango naman si Isko. Naiwan ito sa itaas at inayos ang basag na muebles. Habang winawalisan yun, bigla na lamang umihip ang malakas na hangin. Nagtayuan ang balahibo ni Isko kaya naman sinara nito ang bintana. At tila bigla na lamang may dumaan sa likuran. Sinipa pa siya nito dahilan para mauntog sa bintana. Hindi magandang biro ang ginawa mo Mikoy ha. Paano kung Hindi na naituloy pa ni Isko ang sasabihin. Nang mapagtanto nito na siya na lamang ang mag-isa sa loob ng silid. Napalingon pa sa paligid si Isko.
pinakiramdaman kung may iba ba siyang kasama. Ngunit wala namang kaya kagad itong bumaba. Tay, bakit parang balisa ka po? May nangyari po ba? Namumuo pa po yung pawis mo sa noo. Wika ni Sandra. Umakyat ba kayo sa taas kanina? May sumipa kasi sa likuran ko eh. Kaya nauntog ako sa bintana. Tugon ni Isko. Kanina pa kami nandito ng mga anak natin. Hindi pa kami umaakyat dahil naghahanda kami ng pagkain eh. Wika ni Leon. Kung hindi kayo yun, sino? Alam nga namang guni-guni ko lang yun. Naramdaman ko talaga yung pagsipa eh. Tanong ni Isko. Hala ka, Papa. Baka minumulto ka ni Lola. Hindi mo kasi siya dinadalaw sa puntod niya eh. Pagbibiro ni Mikoy. Natahimik na lamang si Isko. Naisip nito na baka pinagkakaisahan lamang siya ng mag-iina. Kaya naman hindi na lamang niya ito pinansin. Kumain na ang mga ito at nang matapos, kagad nang pumalik ang mga ito sa kani-kanilang silid. Magkatabi lamang ang silid ni Sandra at Mikoy. Kaya naman naririnig nila ang ginagawa ng isa't isa. Ilang oras ang lumipas. Laking gulat ni Sandra dahil narinig niyang umiiyak ang kapatid. Kaya naman sa pag-aalala, kagad namang nagpunta sa silid ni Mikoy ang dalaga. Dito nakita ni Sandra ang kapatid na nakatalikod habang umiiyak. Mikoy, may problema ka ba bunso? Nananaginip ka na naman ba? Gusto mo, tabihan muna kita? Tanong ni Sandra. Hinawi nito ang kapatid. Ngunit napasigaw sa takot ang dalaga nang makita na hindi pala niya kapatid ang umiiyak, kundi isang duwende. Napaupo sa takot ang dalaga. Narinig naman nila Isko ang sigaw ng anak. Kaya naman dali-daling nagpunta ang mag-asawa sa silid ng bunsong anak. Dito nila nakita si Sandra. Tulala at takot na takot. Anong nangyari anak? Bakit ka sumisigaw? May pumasok ba na magnanakaw? Tanong ni Isko. Nanginginig pang yumakap si Sandra sa ina at pawis na pawis. Nagising naman si Mikoy at binuksan ang ilaw sa silid. Ma? Pa? Ate? Ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto ko? Tsaka, bakit po umiyak si Ate Sandra? Tanong ni Mikoy. May nakita akong itim na duwende. Nung nakatalikod siya, akala ko ikaw eh. Ginaya niya yung boses mo pero nung humarap, nakakatakot. Wika ni Sandra. Duwende? Baka naman nananaginip ka lang anak. O kaya naman guni-guni mo lang yan. Wika ni Isko. Kumalma naman si Sandra. Napagtanto na maaaring nagkamali lamang siya. Matapos ang gabing yon, kailanman hindi na pumasok sa silid ng kapatid si Sandra. Dahil hindi pa rin ito nalilimutan ang nangyari. Kahit pa inisip niyang nagkakamali lamang siya. Sa paglipas ng araw, sunod-sunod na biyaya ang natamo ng pamilya. Lumago ang negosyo nila Isko na karinderya. Tumaas na rin ang posisyon nito sa trabahong pinapasukan. Grabe naman ang biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sobrang nagpapasalamat ako at wala na akong mahihiling pa. Lahat na lang ng bagay binibigay niya sa atin. Wika ni Monica. Napangiti si Isko sa sinabi ng asawa. Nagdiwang pa ang mga ito sa natamong promosyon ni Isko. Ngunit makalipas ang isang buwan, bigla na lamang nagkaroon ng sakit ang bunsong anak. Ma,
Bakit po ganun sa tuwing may natatamo tayong biyaya? Para bang may kapalit? Kasi tumaas nga ang posisyon ni Papa sa trabaho. Pero heto naman si Mikoy. Nasa ospital at may sakit. Hindi pa matukoy ng mga doktor ang karamdaman niya. Wika ni Sandra. Naku anak, huwag kang mag-isip ng ganyan ha. Sinusubok lamang tayo ng Panginoon. Sinusubok niya ang ating pananampalataya. Kaya naman sa halip na pag-isipan natin siya, magdasal na lamang tayo at magtiwala sa kanyang biyaya. Tugon ni Monica. Hindi naman sa ganun ang ibig kong sabihin, Ma. Napansin ko lang simula nang lumipat tayo sa bagong bahay. Sunod-sunod ang swerte sa buhay natin pero meron ding kaakibat na malas. Hindi po ba kayo nagtataka? Baka totoo yung nakita kong duwending itim sa bahay na to? Ilusyon mo lang yan, anak. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Malapit na ang pagsusulit nyo, hindi ba? Doon mo na lamang ituon ang atensyon mo para hindi kung ano-anong naiisip mo. Wika ni Monica. Natahimik na lamang ang dalaga sa sinabi ng ina. Sinunod na lamang nito ang sinabi nito. Makalipas ang ilang araw nakalabas na rin sa ospital si Mikoy. Nakapasa sa pagsusulit si Monica kaya naman papasok na ito bilang isang intern sa pangarap niyang ospital. Labis ang sayang naramdaman ng pamilya at mas lalo silang nagtiwala sa Diyos. Ngunit kagaya ng sinabi ni Monica, tila palagi silang sinusubok ng tadhana. Habang nagluluto si Monica para sa kanilang gabihan, bigla na lamang itong nawala ng malay. Kaya naman dali-daling nagpatawag ng doktor si Isko upang ipasuri ang asawa ngunit isang magandang balita ang kanilang nalaman. Talaga po? Magiging kuya na ako? May kapatid na tayo, ate. Buti naman may bagong uutusan na. Pabirong wika ni Mikoy. Sa wakas, nadinig na rin ang panalangin namin na magkaroon ng bagong kapatid. Dagdag ni Sandra. Labis ang sayang naramdaman ng pamilya. Alagang-alaga ng mga ito si Monica. Sa paglipas ng araw, unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Monica. Hindi na makapaghintay pa sila Sandrang masilayan ang kanilang kapatid. Sa tingin mo, ate, babae kaya yan o lalaki? Ikaw, anong hula mo? Tanong ni Mikoy. Babae. Kasi pabilog tsaka palaging maganda ang aura ni Mama eh. Tugon ni Sandra. Ako, lalaki yung hula ko. Masungit si mama eh. Ang sabi kasi ng iba, ganyan daw kapag lalaki ang pinagbubuntis. Mainitin yung ulo. Wika ni Mikoy. Nagkwentuhan na magkapatid sa sala habang hinahanda ang gatas ng kanilang ina at mga bitamina para sa pagbubuntis. Ilang sandali ang lumipas. Natapos din ang mga ito kaya naman nagpasya silang dalhin yon sa ina. Ngunit hindi pa man sila nakakahakbang sa unang baitang ng hagdanan. Nakita nila ang ina na pagulong-gulong. Kagad na bitawan ng magkapatid ang kanilang bitbit at pinuntahan ng ina. Dito nakita ni Sandra ang isang maliit na nilalang na nakadungaw mula sa itaas at nakangiti. Kinusot pa ng dalaga ang mata ngunit kagad itong nawala. Tumawag ka ng tulong. Tawagin mo na rin si Papa. Tinutugo na si Mama, baka mapano ang kapatid natin. Wika ni Sandra. Dahil may kaalaman sa medisina, kagad na sinuri ng dalaga ang kalagayan ng ina. Laking pasasalamat nito na may pulso pa si Monica.
Kagad namang dumating ang ibang mga kapitbahay at sinakay sa ambulansya ang walang malay na ina. Kagad namang nakarating kay Isko ang nangyari. Kaya naman dali-dali itong dumiretso sa ospital at dito na ito sinalubong ng dalawang anak na umiiyak. Teka, anong nangyari sa mama ninyo? Kamusta siya? Anong sabi ng doktor? Tanong ni Isko. Pa, wala na po yung kapatid namin. Nakunan po si Mama dahil sa taas ng pinaglaglagan niya. Kinailangan na pong raspahin si Mama para hindi kumalat sa katawan niya yung lason. Kaya naman pumayag na ako kahit wala ka pa. Tugon ni Sandra. Hindi makapaniwala si Isko sa sinabi ng panganay na anak. Napaupo ito sa sahig. Paulit-ulit na pinagsusuntok ang pader. Makasalanan ba akong tao? Bakit kailangan danasin to ng pamilya natin? Tanong ni Isko sa sarili. Ilang sandali lumabas na ang doktor at sinabi nitong malayo na sa panganib si Monica. Laking pasalamat na mag-ama dahil maayos na ang kalagayan ni Monica. Ngunit masakit pa rin para sa kanila na mawala ng mahal sa buhay. Kahit hindi pa nila ito nasisilayan. Sa pagdaan ng mga araw, masyadong naging abala si Isko sa asawa at hindi na nito napapansin ang nangyayari sa mga anak. Hanggang sa isang araw, laking gulat ni Isko dahil pag-uwi nito sa kanilang tahanan ay iyak ng iyak si Monica. Papa, si ate po nawawala. Hindi daw po pumasok sa eskwelahan tsaka walang nakakita sa kanya. Nag-aalala na nga po kami. Anong oras na hindi pa rin siya umuwi? Wika ni Mikoy. Kagad namang lumapit sa otoridad ang pamilya. Dali-dali namang inaksyonan ang pagkawala ni Sandra. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, wala pa rin kahit anong balita sa dalaga. Nasaan na kaya si Sandra? Masyado akong naapektuhan sa pagkawala ng anak natin. Hindi ko na napansin sila, Mikoy. Kasalanan ko kung bakit nawawala si Sandra ngayon. Naging pabaya akong ina. Wika ni Monica. Huwag niyo pong sisihin yung sarili mo, Mama. Sana nga po bumalik na si ate. Nang nasa mabuting kalagayan. Tugon ni Mikoy. Labis na nangulila ang pamilya sa pagkawala ni Sandra. Hindi tumigil ang mga ito. Hanggang sa tila nawawalan na ng pag-asa sila Isko na mahanap pa ang dalaga. Ngunit nagising na lamang sila na nasa sala si Sandra. Ngunit tila wala na ito sa sarili. Ma, Pa, umalis na po tayo dito. Gusto niya tayong paalisin. Ayaw niya ng tao, gusto niyang siya lang sa bahay na ito. At kapag hindi tayo umalis, papatayin niya tayong lahat. Paulit-ulit na wika ni Sandra. Gulo-gulo ang buhok nito at napakadungis ng itsura na tila galing sa lansangan. Anak, ano bang sinasabi mo? Saan ka ba nagpunta? Nag-aalala kami ng sobra sa'yo. Tanong ni Monica. Kinulong po ako ng duwending itim. Nakatakas lamang ako dahil hindi ko kinain ng itim na butil na pilit niyang binibigay sa akin. May halimaw po sa bahay na ito. Umalis na po tayo, Nay. Tugon ni Sandra. Hindi ito nagawang awati na mag-asawa dahil bigla na lamang nagbago ang aura ng dalaga. Nagwala ito at nanlilisik ang mga mata. Paulit-ulit nitong sinasabing umalis na ang pamilya sa tahanan. Nang mga oras na yon, kahit si Mikoy ay natakot na sa sariling ate.
Tagad na pinalabas ni Isko ang dalawa at humanap ang lalaki ng lubid at tinali si Sandra dahil nananakit na ito. Hindi na alam ng pamilya ang gagawin. Kaya naman minabuti nilang ikulong muna ang dalaga at lumapit ang mga ito sa isang albularyo. Nako, ang bahay na iyong nilipatan, tirahan ng isang itim na duwende. Ayaw nitong nakatira kayo doon, kaya naman unti-unti niyang sinasaktan ng pamilya mo, Isko. Galit na galit ito at pilit niyang pinapaalis ang pamilya mo. Kahit na pumaslang pa siya para doon. Wika ng albularyong si Mang Isadora. Ibig sabihin, lahat ng nangyayaring kababalaghan sa pamilya namin, siya ang may gawa? Tanong ni Isko. Tumango lamang ang matanda sa tanong ni Isko. Gano'n na nga. At walang ibang paraan para mapalis ang duwending yon, kundi ang labanan siya. Tugon ni Mang Isador. Ano pong gagawin natin? Wala naman po akong kakayanan para matalo siya eh. Pero handa po akong gawin ang lahat para sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala, dahil tutulungan kita. Paaalisin natin ang masamang duwende sa inyong tahanan na siyang nagpapahirap sa panganay mong anak. Wika ni Mang Isador. Matapos ang pag-uusap na yon, hinanda ng albularyo ang mga kagamitan at kagad nagpunta ang dalawa sa tahanan nila Isko. Dali-daling nagsimula ang albularyo. Gumawa ito ng orasyon sa buong tahanan. Sinimulan ng gamutin si Sandra. Galit na galit ang duwende nang makita ang albularyo. Kaya naman mas lalo nitong pinahirapan si Sandra. Ngunit desidido si Isko na mapalaya sa kanilang tahanan ang duwende. Sandra, anak, lumabang ka ha? Huwag kang magpapadaig sa nilalang na yan. Tandaan mo, mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa kanya. Kaya ikaw itim na duwende ka. Kung naririnig mo ko, lumayas ka na sa tahanan namin. Kasama namin ang Diyos sa laban na ito. At alam naming hindi niya kami pababayaan. Sigaw ni Isko. Sabay na nagdasal ang buong pamilya. Habang hawak-hawak sila ng kamay at nag-oorasyon ng albularyo. Matapos ang mahabang dasal at orasyon, biglang huminto ang pagpatay-sindi ng mga ilaw. Bumalik na sa dating ora niya si Sandra at tuluyan ng nagising. Wala na ang duwende. Narito na siya sa maliit kong botelya. Hinding-hindi niya na kayo magagambala pa. At huwag kayong mag-alala. Dahil simula sa araw na ito, ligtas na ang inyong buhay. Protektado na laban sa mga nilalang ng kadiliman. Wika ni Mang Isador. Labis ang pasasalamat ng pamilya sa matanda. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na binitawan ng pamilya ang bahay sa halip. Pinabendisyon na nila ito at pinabasbasan sa albularyo. Bumalik ang dating sigla ni Sandra at wala itong matandaan sa lahat ng nangyari. Ang huli lamang nitong natatandaan, natutulog siya sa kanyang silid. At buhat ng araw na yon hindi na ginambala pa ang pamilya. Sa pagdaan ng panahon, tuluyan ng nabaon sa limot ang karanasan na yon sa isipan ni Mikoy. Ngunit para kila Isko, isa itong pagsubok sa buhay na kinapulutan nila ng maraming aral. Sa kasalukuyang taon, ganap ng doktor si Sandra samantalang guro naman si Mikoy. Masayang nagsasama ang pamilya habang bitbit ang kwento sa nakaraan na hindi nila akalaing mararanasan nila. Lahat ng ito ay dahil lamang sa bagong bahay
kasama ang itim na duwende. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Maria. Taong 1957. Probinsya ng Bohol. Sagana sa likas na yaman ang probinsya ni Maria. Sariwang hangin, mataas na mga puno, sagana sa iba't ibang klase ng anyong lupa at tubig. Bagamat napakapayapa at magandang manirahan sa lugar, para sa kanya, hindi pa din ito matatawag na tahanan. Panganay si Maria sa pamilya kaya naman sa murang edad, na 13 taon, siya na ang inaasahang umako ng mga gawaing bahay, pati na rin ang iba pang mga responsibilidad dahil ang ina lamang ang nag-iisang nagtataguyod sa pamilya. Oh anak, may dala pala akong pasalubong sa'yo. Yung paborito mong laruan. O teka, bakit wala akong naaamoy na niluto ha? Tanong ng ina sa bunsong anak. Pasensya na po, Nay. Hanggang ngayon po kasi, tinatapos ko pa rin po yung mga labahan. Pero magsisimula na po akong Natigil sa pagsasalita si Maria. Ano ka ba namang bata ka? Simple-simple lang naman ang gagawin mo. Ni hindi mo pa magawa ng maayos. Abay, anong oras na hindi ka pa rin nakakapagluto? Pasensya na po, Nay. Si Bunso po kasi. Tinapunan po yung mga damit kaya kailangan ko pong... Ay, siya. Ang dami mong dahilan. Isisisi mo pa sa bunso mong kapatid yung pagiging irresponsable mo. Abay, bilisan mo na bago pa ako tuluyang magalit. Pag-uusap ng mag-ina. Hindi maintindihan ni Maria kung bakit gano'n na lamang ang galit sa kanya ng nanay. Napakaiksi ng pasensya nito pagdating sa kanya. Kahit isang beses hindi man lamang niya narinig ang pasasalamat o pagpuri mula dito. Tanging mga puna at masasakit na salita lamang ang naririnig niya mula sa kanya. Hindi katulad ng bunso nila na kahit na maging pasaway, hindi man lamang ito nakatikim ng kahit anong pagdidisiplina. Matapos gawin ni Maria ang mga gawaing bahay, napag-isipan niyang lumabas at maglakad hanggang sa makarating sa ilalim na malaking puno. Habang iniisip ang mga nangyayari, hindi niya maiwasang maiyak. Ano bang nagawa ko? Bakit? Ganun na lang ako itrato ni nanay. May nagawa ba akong masama? Para kasing mula pagkabata, ni hindi ko man lang naramdamang mahal niya ako. Wika ni Maria sa sarili habang umiiyak. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig siya ng mga kaluskos sa bandang likuran. Ngunit wala siyang nakita. Kaya naman sinawalang bahala na lamang niya ito at inisip na baka hangin lang. Ngunit narinig niya muli na tila may tao o hayop kaya naisipan niyang tumayo. Makalipas ang ilang sandali, napagpasyahan niyang umuwi dahil baka lalong magalit ang ina sa biglaang pagkawala. Napatigil ito sa paglalakad nang makarinig ng isang boses. Kung naghahanap ng masisilungan, bukas ang lugar na ito para sa iyo. Kung naghahanap ka ng masasandalan, palagi lamang akong nandito. Wika ng malalim na boses ng lalaki. Nagulat si Maria at kagad na hinanap ang pinagmumula ng tinig sa paligid ngunit wala siyang makita. Tumingin ka sa itaas, babae. Muling wika ng tinig. Laking takot at gulat ang naramdaman ni Maria nang makita kung ano ito.
Isang kapre. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa tahanan. Kahit na sermon mula sa ina ang bumungad sa kanya, dahil sa sobrang takot ay hindi na niya pinakinggan ng masasakit na salita mula dito. Hindi nakatulog si Maria kakaisip sa naging karanasan. Hindi niya alam kung tunay ba ang nakita o sadyang napakalungkot lamang ng buhay. Dahil bukod sa hindi siya masyadong gusto ng ina, wala rin itong mga kaibigan at higit sa lahat, wala na siyang ama. Bata pa lamang nang mamatay ito. Ngunit tandang-tanda niya pa rin na napakabuti at maalaga ng ama. Palabiro at maunawaing tao. Kaya naman ang nawala ito ay tila sinama niya sa paglisan ang saya ng pamilya. Nang mamatay din ang ama, doon na nagsimulang magbago ang tahanan. Bukod sa dami ng trabaho na kailangan ay hindi na rin siya nakakapasok ng eskwelahan upang mabantayan at maalagaan lamang ang kapatid. Nauunawaan naman ni Maria na pagod at hindi masaya ang ina sa sitwasyon ng buhay nila. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kahit anong gawin na pagsasakripisyo para makatulong, hindi man lamang siya mapahalagahan o kahit pasalamatan man lamang. Isang araw, hindi na kinaya ni Maria ang mga sinasabi ng ina. Kaya umiiyak itong tumakbo palabas ng tahanan. Bagamat sanay na siyang makarinig ng sermon at panlalait mula dito, hindi niya kinaya na marinig na sana ay hindi na lamang siya ang naging anak. Muli niyang natagpuan ang sariling umiiyak sa ilalim ng malaking puno. Dito inilabas ng dalaga ang lahat ng luha at sakit na naramdaman. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto, matapos maibuhos ang lahat ng sama ng loob, muli siyang nakarinig ng boses. Ano ba ang nangyayari sa iyo, babae? Bakit napapadalas yata ang iyong pag-iyak? Tanong ng kapre. Napatingin si Maria sa taas ng puno. Kahit pangalawang beses na niyang makita ang nilalang, hindi pa din niya mapigilang matakot. Huwag kang matakot, babae. Pwede mo kong maging kaibigan. Kung gusto mo, pwede mong sabihin sa akin ang mga problema mo at makikinig ako. Muling wika ng elemento. Totoo ba? Hindi mo ko sasaktan? Gusto mo lang makinig sa akin? Tugon ni Maria. Oo, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Wika ng kapre. Napagpasyahan ni Maria na pagkatiwalaan ang elemento. Bagamat naroon pa rin ang takot, mas nangibabaw ang pasasalamat ni Maria sapagkat sa wakas, meron ang nakikinig sa kanya. Doon nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa. Madalas tuwing gabi pumupunta si Maria sa ilalim ng puno. Nakikipagkwentuhan sa kapre. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti na ring gumaan ang loob ng dalaga. Napansin naman ng ina na napapadalas na ang pag-alis ni Maria. Kaya naman isang araw, napagpasyahan niyang kausapin ito. Aba, mukhang napapadalas na ang pag-alis mo tuwing gabi ha. May kinikita ka ba? Tanong ng ina. Wala naman po, Nay. Gusto ko lamang pong magpahangin at mag-isip-isip. Tugon ni Maria. Abay, siguraduhin mo lang ha. Sa oras na malaman kong inuuna mo pa yung pakikipaglandian mo sa iba, kesa sa mga responsibilidad mo, itatakwil kagad kita.
Banta ng ina. Napakadali niyo namang sabihin na itatakwil niyo ako, Nay. Ni isang beses po, hindi ko man lang narinig sa inyo ang pasasalamat sa pagsasakripisyo ko para sa pamilya natin. Para sa inyo. Hindi na ako nag-aral para kay Bunso. Buong araw akong pagod para lamang siguan po ninyo. At sabihan ng masasakit na salita. Ano po bang nagawa ko sa iyo, Nay? Bakit kung tratuhin mo ko? Parang hindi mo ko tunay na anak ka. Wika ni Maria. Hindi na kinaya pa ng dalaga ang emosyon. Lahat ng sama ng loob sa nakalipas na mga taon, nailabas na niya. Akala ng dalaga sa mga oras na ilalahad niya ang nararamdaman, makikinig na ito. Ngunit nagkamali siya. Imbes sa simpatya, pagsisisi o kahit anong emosyon mula sa ina, sampa lamang ang natanggap niya. Tinignan niya ng mabuti ang ina. Kung habang buhay, kung hindi matatanggap ang pagmamahal ng isang ina, di mas mabuti pang tuluyan na akong mawala ng ina. Wika ni Maria. Nag-impake ito ng mga gamit. Hindi naman umimik pa ang ina habang kinukuha ang mga gamit. Kaya para kay Maria, isa itong senyales na gusto nga ng inang umalis na lamang siya. Nagpaalam si Maria sa bunso at umalis na ng tuluyan. Dumiretso si Maria sa lugar kung nasaan ang kaibigang kapre. Huwag ka nang mag-alala. Pangako, tutulungan kita para makapagsimulang muli. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Wika ng kapre. Napansin ni Maria na tuwing sinasabi ng kapre ang mga salitang nandito lang ako at hindi kita iiwan, kagad nawawala ang pag-aalala niya. Simula noon ay mas lumalim pa ang kanilang pagkakaibigan. Lumipas pa ang ilang araw. Tinupad ng kapre ang pangako nito at nakahanap si Maria ng mapapasukang trabaho bilang isang kasambahay. Kahit na nagsisimula siya muli ng panibagong buhay, hindi niya kinalimutang bisitahin ang kapre. Itinuring niya itong matalik na kaibigan at siya ang nagmistulang aklat tala arawan. Ikinikwento niya ang lahat ng mga naging karanasan. Ilang taon na ang lumipas at naisip niya pa rin ang pamilyang iniwan. Ngunit hindi niya ito kailanman pinuntahan o kinausap. Dahil para sa kanya, sariwa pa rin ang sakit na dulot ng ina. Dumating ang panahon na nasa wastong edad na si Maria. Kaya naman hindi maiwasan na may manligaw at may matipuhan siya. Isang gabi, habang nagkwekwentuhan si Maria at yung kapre. Ano? Parang ngayon ko lang narinig sa'yo na may natitipuhan ka. Sa dami mong nakwenta mo sa aking manliligaw, parang siya ang kauna-unahang nagustuhan mo. Wika ng kapre. Oo nga eh. Pakiramdam ko, iba siya. Hindi siya katulad ng karamihan ng mga lalaking nakilala ko. Tugon ni Maria. Maniwala ka sa akin, babae. Lulukuhin ka lang yan. Walang matinong lalaki sa mundo kaya wag mo na siyang pag-aksayahan pa ng panahon. Dito ka lang sa akin. Hinding-hindi kita sasaktan. Masaya naman ako sa iyo pero hindi naman habang buhay mag-isa lang ako. Siyempre, may plano naman ako mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya at magkaroon ng sariling bahay. Hindi pwede. Hindi mo ko pwedeng iwan.
Matapos ang ilang taon nating pagsasama, babaliwalain mo lang yun dahil sa isang hamak na lalaki? Tanong ng kapre. Ano ka ba? Hindi kita iiwan, oh. Ikaw ang matalik kong kaibigan. Ang sinasabi ko lang naman, syempre, dadating din ako sa punto kung saan gusto ko ng mag-asawa at magkapamilya. Hindi. Ayoko nang merong kahati. Ako ang nauna at ako ang nandito para sa iyo kahit nung walang-wala ka pa. Hindi ako papayag na kitain mo muli ang lalaking yan. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanya. Banta ng kapre. Teka, parang hindi ko nagugustuhan ng mga sinasabi mo, ah. Walang nagmamay-ari sa akin. Ako lang ang may-ari sa sarili ko. At bakit mo naman ako pagbabawalang kitain yung gusto ko? Buhay ko to, ah. Tugon ni Maria. Pasensya ka na. Hindi ko namang intensyon na diktahan ka pero tandaan mo ito. Iiwang ka lang yan. At kapag nangyari yun, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Wika ng kapre. Umalis na si Maria sa lugar. Hindi na niya nagugustuhan ang mga sinasabi ng kaibigan. Nagulat ito na magbago ang tono dahil dati naman napakamalumanay at maunawain. Isang araw habang naglalabas si Maria, nagulat siya na nagpakita ang kapre sa labas ng bahay ng amo. Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka nila. Ano ka ba naman? Bakit bigla-bigla kang sumusulpot dito? Mamayang gabi pa ako babalik sa tambayan natin, ah. Wika ni Maria. Aba, masama bang bisitahin ang nag-iisa kong kaibigan? At gusto ko lang din makita yung nagugustuhan mo. Tugon ng kapre. Ay naku, kaya naman pala. Wala pa dito si Pedro eh. Pero baka mamaya pumunta na siya. Huwag ka mag-alala. Pakiramdam ko, magugustuhan mo siya. Napakabait nun eh. Muling wika ni Maria. Maria, may padating akong mga bisita. Kumilos ka na dito. Wika ng amo mula sa loob ng bahay. O sige na, alis ka na. Baka may makakita pa sa'yo eh. Mamaya na lang tayo magkita ulit. Wika ni Maria. Dali-dali namang naglaho ang kapre. Lumipas ang ilang oras ay umuwi na ang mga bisita ng amo. Matapos magligpit ni Maria ay nagulat siya nang sorpresahin siya ni Pedro. Nakakagulat ka naman, Pedro. Ano ba yung hawak mo? Tanong ni Maria. Maligayang kaarawan, Maria. Regalo ko pala para sa'yo. Tugon ni Pedro. Hala, nakalimutan ko palang kaarawan ko ngayon, no? Maraming salamat, Pedro, ha? Hindi mo ko nakalimutan. Walang anuman, Maria. Tugon ni Pedro. Nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawa hanggang sa umabot na ng hating gabi. O siya, Maria. Mauuna na ako, ha? Anong oras na rin eh? Maligayang kaarawan ulit, ha? Wika ni Pedro at tuluyan na itong umuwi. Makalipas ang ilang sandali, naalala ni Maria na kanina pa dapat sila magkikita ng kaibigan. Kaya dali-dali na itong nagligpit ngunit naroon na pala ang kaibigan. Mukhang napasaya ang kwentuhan niyong dalawa.
Wika ng kapre. Nagulat si Maria. Nandito ka pala? Palis pa lang sana ako para kitain ka eh. Tugon ni Maria. Para saan pa? Anong oras na? Siya na ba yung kinikwento mo sa akin? Oo, siya nga. Anong tingin mo? Ayos siya, no? Layuan mo na siya. Hindi maganda ang idudulot niya sa'yo. Kung ayaw mong masira ang buhay mo, makinig ka sa akin. Ano bang problema mo? Ayaw mo ba akong sumaya at magkapamilya? Ako lang ang kailangan mo. Ako lang. Iiwang ka lang nilang lahat. Hindi ba sapat sa'yo ang ilang taon nating pagkakaibigan? At gusto mo pang maghanap ng ibang lalaki? Hindi ko na nagugustuhan ng mga sinasabi mo, ha? At isa pa, hindi ka naman tao eh. Gusto ko si Pedro. At kung hindi ka papayag, mas mabuti pang tapusin na lang natin ang pagkakaibigang to. Ayaw ko makipagkaibigan sa tao o nilalang na hindi ako hahayaang mamili kung sino ang iibigin ko. Tandaan mo, pagsisisihan mo ang desisyon mo. Makalipas ang ilang taon nating pagsasama at lahat ng naitulong ko sa'yo, ito lang ang igaganti mo. Makikita mo, Maria, pagsisisihan mong pinili mo yung lalaking yan. Huling wika ng kapre at tuluyan na itong umalis. Halong galit at kalungkutan ang naramdaman ni Maria dahil nawala na siya ng kaibigan. Tunay na nagpapasalamat siya sa kapre sa lahat ng tinulong nito sa kanya, maging sa pakikinig sa mga hinanaing at problema. Ngunit gusto na niyang umusad at makabuo ng sariling pamilya upang mapalitan ang pamilyang nawala sa kanya noon. Lumipas ang panahon at unti-unti niyang nakalimutan ang kapre. Patuloy namang niligawan ni Pedro si Maria hanggang sa isang araw. Makalipas ang ilang buwan, napagpasyahan nilang magpakasal. Laking tuwa ni Maria dahil sa wakas, matutupad na ang matagal niyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Namamahalin niya kasama si Pedro. 2 buwan bago sila ikasal, nag-impake na si Maria ng mga gamit upang manirahan kila Pedro. Habang naglalakad, biglang nakarinig ng bulong si Maria. Nandito lang ako. Kagad siyang napatingin sa kapaligiran. Hinanap ang pinagmumula ng boses, ngunit wala naman siyang makita. Binilisan niya ang paglalakad ngunit bago tuluyang makaalis sa bayan, muli itong may narinig. Hindi kita iiwan. Ang mga salitang dating nagpapagaan ng kalooban, ngayon ay nagdudulot na ng takot sa kanya. Hanggang sa makarating si Maria sa tahanan ni Pedro. Bagamat natakot si Maria sa narinig, tuluyan itong nawala at napagpasyahan na lamang na maaaring imahinasyon lamang ito. Dahil lumipas ang panahon na wala namang nangyaring masama sa kanila. Paglipas pa ng ilang buwan at masaya silang namuhay. Ngunit kahit na masaya sa piling ng kasintahan, hindi maalis sa isip niya ang lungkot. Lungkot sa pagkawala ng pamilya at lungkot sa pagkawala ng kaibigan. Napansin ni Maria na kahit mag-isa lamang sa tahanan, dahil nasa trabaho si Pedro, pakiramdam niya ay tila may nakatitig sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi inaasahan ni Maria. Hindi na umuwi si Pedro.
Hindi malaman ni Maria kung ano ang nangyari at lumipas ang ilang araw na paghahanap. Ngunit walang balita tungkol sa kasintahan. Naku Maria, baka napano na si Pedro. Diyos ko, baka na aksidente. Huwag naman sana. Wika ng isang kapitbahay. O baka naman sa makabilang bahay. Wika ng isa pa. Naku Maria, may kakaiba bang kinikilos yung asawa mo bago siya nawala? Parang wala naman ho. Pero parang kabado siya palagi eh. Bago siya mawala, nagmamadali po siyang umalis. Inisip ko nga na baka sa trabaho niya ho yun. May tiwala naman po ko kay Pedro eh. Sigurado naman akong hindi niya ako lolokohin. Basta Maria, dalawa lang yan Na-aksidente at sumakabilang buhay yan. O kaya naman sumakabilang bahay na. Hindi mawawala ang asawa mo sa loob ng ilang linggo na walang pasabi man lang o balita kahit kanino. At lalo na buntis ka pa naman. Imposibleng iwan ka ng basta-basta. Maliban na lang kung nawala na siya o kaya may iba nang sinasamahan. Muling wika ng kapitbahay. Halong pag-aalala, takot at kaba ang naramdaman ni Maria na mga sandaling yun. Hindi pa din niya mahanap ang asawa. Nagtanong-tanong na rin ito sa mga katrabaho ngunit pare-parehas lamang sila ng mga sinasabi. Na nagpaalam nang umuwi si Pedro ng araw bago siya mawala. Lumipas pa ang ilang araw. Kasama ng mga kapitbahay at barangay ay hinanap nila si Pedro. Ngunit hindi pa rin nila ito matagpuan. Malapit nang mawala ng pag-asa si Maria nang biglang nagpakita ang dating kaibigan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Iiwan ka lang niya. Wika ng kapre. Oh, bakit ka nandito? At anong nalalaman mo? Tanong ni Maria. Masama bang makipag-usap sa dati kong kaibigan? Ano nang nangyari sa pinili mo? Balita ko sumama na sa iba. Hindi yan magagawa sa akin ni Pedro. Nagmamahalan kami. Hihintayin ko ang pagbabalik niya. At hindi kami titigil sa paghahanap sa kanya. Mabubuo din ang pamilyang pinapangarap ko. Katulad ka ng nanay mo. Kung hindi ka mapapasakin, hindi ko hahayaang sumaya ka sa iba. Ano? Anong ibig mong sabihin? May kinalaman ka ba sa pagkawala ng tatay ko? Hindi ako ang dahilan ng pagkawala ng ama mo. Pero alam ko kung sino ang may gawa. Huwag mo nang hanapin ang asawa mo. At katulad ng tatay mo, hindi niyo na siya makikita kahit ano pang gawin niyo. Sino? Sinong may gawa? Anong ginawa mo kay Pedro? Ibalik mo siya sa akin. Wika ni Maria habang tumatawa lang ang nilalang at tuluyan ng naglaho. Hindi na muling nagpakita ang kapre sa kahit anong panawagan nito. Isang araw, natagpuan na lamang nila ang bangkay ng isang lalaki. Makalipas ang ilang buwan at matapos ang investigasyon, nalaman nilang nagkaroon pala ng pagkakautang si Pedro. At dahil hindi siya nakapagbayad, pinagtulungan siya ng mga pinagkakautangan. Nahuli ng mga kapulisan ng mga salarin. Kahit na nagkaroon man ng hustisya ang pagkawala ng asawa, tuluyan nang nanlumo sa narinig si Maria. Simple lang naman ang pangarap. Magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya.
Ngunit pinagkait pa din ito. Kahit na hindi naging maayos ang kalagayan ni Maria, napagpasyahan niyang maging matatag bilang pagmamahal sa yumaong asawa. At dahil dito ay malusog niyang naipanganak ang sanggol. Lumipas ang panahon. Umalis na si Maria sa bayan. Nanirahan na sa syudad kasama ang anak. Lumipas muli pa ang ilang araw, buwan na taon. Nakalimutan na niya ang puot ng nakaraan. Nakahanap muli ng bagong pag-ibig. Bagamat hindi man niya nalaman kung ano ang tunay na nangyari sa ama at kung may kinalaman ba ang kapre sa nangyari sa asawa, napagpasyahan niya na lamang na maging matatag at magpatuloy sa buhay. Lumipas ang ilang taon ay nakausap niya muli ang bunsong kapatid na lamang nasa mabuting kalagayan na ito at bago mawala ang ina, humingi ito ng tawad sa kanya. Nagsisisi ang ina nang umalis siya sa tahanan. Ngunit hindi niya na matunton ang kinaroroonan ni Maria. Kaya araw-araw na lamang, nagdasal ito na sana ay nasa mabuting kalagayan ng anak at mapatawad siya. Ginagawa yon ng ina hanggang sa huling hininga nito. Naiyak na lamang si Maria sa nalaman. Napatawad na niya ang ina. Sa kasalukuyan, masayang naninirahan si Maria kasama ang mga apo at sa wakas, natupad na rin ang pangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Nalaman din niyang may kakayahan pala ang mga kapre na magpakita kung kanino lamang nila gustong magpakita. Kaya paalala niya sa mga apo, kung sakaling maengkwentro nila ito, palagi nilang tatandaan kung gaano sila kabuting kaibigan. Ganon din sila, kasamang kaaway. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. At katulad sa ating kwento, huwag tayong matakot na magtanggal ng mga negatibong tao o nilalang sa ating buhay. Lalo na kung nagdudulot na ito ng sarili nating pagkasira. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.